Ano nga bang klase ng kapangyarihan o devil fruit ang nakay Imo Sama? Saan nga ba galing ang powers ng mga Gorosei? Paano magaganap ang great cleansing na tinatawag ng mga Gorosei? At bakit dapat matakot si Luffy kapag nagkaharap na sila ni Imo Sama? Yan ang aalamin natin. Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Bago tayo mapunta sa topic ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Sa kinahaba-haba nga ng kwento ng One Piece at nasa 1111 na nga tayo. Napapunta na sa 1112. Sobrang dami na yan. At hindi pa nga tapos yan. Sa mga nagdaang chapter din na yan ay marami tayong nakita ng mga bagong karakter, kapangyarihan at ang iba nga dito ay medyo lumagpas na sa mga inaasahan natin. May mga nangyari din talaga na nagpagulat sa atin. Andyan yung planong pagpatay ng world government kay Vegapunk at yung ginawa ng mga Gorosei at nitong nilalang na to o kung ano man doon sa Lelouch Kingdom. Winasak lang naman nila ang isang buong isla sa isang napakatinding atake gamit nga yung mother flame na inimbento ni Vegapunk. Ang sasama, di ba? Galit na galit nga tayo sa mga Gorosei dahil sa mga desisyon nila, sa pamamalakad nila sa world government at naasar din tayo lalo doon sa pinakita nilang mga kapangyarihan sa mga nagdaang chapter. Dahil masyado ng OP yung kapangyarihan nitong mga Gorosei, ang lalaki na mabibilis pang mag-heal at hindi pa tinatabla ng kung anong atake. Kahit nga si Luffy gusto na munang umatras dahil di pa niya alam kung paano matatalo itong mga demonyo na to. Pero yung mga Gorosei na yan, alagad lang yan. May mas masahol pa dyan. At ito nga, yung sinusunod nila, walang iba kundi si Imo Sama, ang namumuno sa likod ng anino ng world government. May kinalaman kaya yung lakas ng mga Gorosei dito kay Im? At ano ang tunay na kapangyarihan nitong di pa nagpapakilalang hari ng buong mundo na si Imo Sama? Alamin natin. Alam naman natin na ang world government ay hindi talaga perpekto. Unti-unti nating tong nalaman simula pa nung umpisa. Katulad na lang sa hanay ng Marine. Magmula sa nasaksihan nila Kobe at Luffy no, na may mga mababait na Marines at may mga gahaman at mga siraulong Marines na sarili lang nila ang iniintindi nila. May Marines na sa halip na nagpoprotekta ng mga tao ay madalas na hindi nila sinusunod to, na kahit may mga nadadamay na inosente ay sige lang sila dahil nga may sinusunod yung ibang Marine na katulad na lang nitong si Fleet Admiral Sakasuki na ang tawag niya sa kanyang pamamaraan ay absolute justice. Pero si Akainu ay sumusunod lang din naman yan dito sa mga demonyo na to. Tama ang mga Gorosei. Nakita natin kung gaano kasama. Walang hustisya, hindi pantay ang tingin nila sa ibang lahi at gagawin nila lahat ng paraan kahit ano pa yan. Magawa lang yung plano nila. Pinakita na din ng mga to yung totoong anyo nila na bumagay sa kasamaan ng ugali nitong mga Gorosei. Ang mga malademonyong anyo na hindi ko masasabi kung isang devil fruit powers ba to o ano, pero sa tingin ko hindi talaga matatagpuan sa mundo na yon yung ganong kapangyarihan. Na kahit nga sila Dory at Brogy ay neto lang nila nakita na may ganyan palang kapangyarihan at mga nilalang. Saan nga ba nagmula yung lakas at kakayahan nitong mga Gorosei? Umpisaan natin sa pagiging immortal nila na kahit nga si Luffy hindi na malaman kung ano ang paraan ang gagawin para mapatumba yung mga hayop na to. Dahil nga napakabilis nilang mag-regenerate, ilang segundo lang balik na ulit. Pero ano nga ba ang susi sa immortality ng mga to? Dalawa ang dahilan na naiisip ko. Ang una, yung matagal na silang nabubuhay dahil malamang naman na nanggaling sila sa Void Century. At sa panahon na yon ay nag-e-exist na yung devil fruit na to. Tama, yung OP-OP Nomi. Nagamit na nila yan ng ilang beses. Malamang na si Im ang unang gumamit at syempre mga alagad niya yung mga Gorosei. At hindi niya matatatag ang world government ng matagal na panahon. Kaya dapat matagal din silang mabubuhay para mapanatili nila yung nasimulan nilang panahon. Naiisip ko nga din na kaya siguro pinahaba nila yung buhay nila ay inaantay nila kung sino yung mare-reincarnate na naman na Joy Boy. Dahil yung Gum Fruit nga umiiwas sa kanila matagal na panahon na. Nasabi din niya ng mga Gorosei, hinahanap nila yung Gum Fruit pero iwas ng iwas to. Meaning nito ay gusto talaga nilang makuha yung devil fruit ni Joy Boy dahil ito yung pinaka-threat sa kanila o sa gabal sa tinatatag nilang world government. Etong Gorosei kasi malamang nakasama sa 20 Kings noon na lumaban sa Ancient Kingdom. Sila malamang yung pinili ni Im na maging alagad niya at syempre naging alagad kasama sa magiging immortal yon. At ito na yung pangalawang dahilan sa immortality nitong mga Gorosei. Kung tama yung theory natin na kasama yung OP-OP Nomi ay naiisip ko din na hindi lang yan yung ginawa ni Im dahil base doon sa powers ng Gorosei ay masyadong dark at nakakatakot yung aura ng mga to. At ang posible na pinanggalingan ng powers nila ay galing kay Im. Hindi devil fruit yung pinanggalingan ng kapangyarihan ng mga Gorosei dahil kahit yung giant hindi nila alam na may ganon. At neto lang din pinakita na may nilalang pala na kayang mag-regenerate agad. Kung ikukumpara natin yan kay Marco, si Marco kasi nasusugatan
pa din yan kahit na nagagawa niyang mapagaling yung sarili niya. Di katulad ng mga demonyong Gorosei, pag nag-regenerate wala na, tapos na agad. Kaya yung dark aura o powers ni Imu-sama ayon yung source ng kapangyarihan ng mga Gorosei. Nakita na natin yan nung pumunta si Sabo sa Marijowa na parehas ang aura ng Gorosei at ni Im. Babalikan pa natin yan mamaya dahil si Imu-sama naman yung bida. Napag-usapan na natin itong mga Gorosei. Syempre plano naman nila. Ito nga matagal na nilang nasabi at ang plano nila na tinatawag na Great Cleansing. Hindi ito yung normal na paglilinis o siguro pag-aayos ng kung ano. Kapag sinabi ng mga to yung katagana yan ay dapat kabahan yung buong mundo sa plano nitong mga to. At alam naman natin na iba ang ugali ng mga Gorosei. Nakita na natin ang hakbang nila na to na tinatawag na Great Cleansing. Ginawa na nila yan. Andyan yung Ohara. Anong ginawa nila? Winasak nila yung isla. Binura nila yung mga impormasyon na pinaghirapan nila Professor Clover at ng mga scholar para lang mapagtakpan at maitago yung history ng mundo. Ancient Kingdom, Void Century na dapat malaman ng mga tao. Yung Lelouch Kingdom, winasak nila dahil lang sa andon si Sabo at ilang mga Revolutionary Army member. Tapos hindi din nila gusto yung kingdom na yon at sinabi pa ng ilan sa mga Gorosei na dapat matagal nang wala yung kaharian ng Lelouch. At ayun, winasak din nila. Baka nga yung sikat na isla na pinaglabanan nila Roger, Garp at Sebek na God Valley ay si Im din yung sumira doon gamit ang Mother Flame. At hindi lang naman itong invention ni Vegapunk yung posibleng gamitin ni Imu-sama sa tinatawag nilang Great Cleansing. Pwede din niya gamitin itong mga Gorosei. Kita nyo naman yung laki at lakas ng mga yan. Kahit nga isla, isa-isa nilang sirain yon, kayang-kaya. Pero ang malamang yan, Mother Flame ang gagamitin nila. Pero masyadong malaki yung nagiging kabayaran kapag ginagamit yung Mother Flame na yon. Dahil kung madalas gagamitin itong weapon na to ay tataas ng tataas yung water level sa dagat. Kaya yung Great Cleansing na yan ay talagang nakakatakot. Ang panghuli natin ay itong si Imu-sama. Kilala natin siya na ang Shadow King o Queen. Ang kinikilala ng Gorosei na pinakapinuno ng buong mundo. Wala pa tayong masyadong alam sa taong to. Pero base nga dito sa mukha ni King Cobra bago siya mawala ay mukhang kilala niya ang itsura nitong si Imu-sama. Pwedeng nasa history nila o may picture siya na nasa Alabasta dahil si Imu-sama kilala niya yung dating reyna o namumuno doon sa Alabasta na si Queen Lily. Napaka-misteryoso pa din nung pagkatao nitong si Imu. Puro shadow na may corona at yung nakakatakot na mata niya na katulad ng kay Mihawk. Yan pa lang ang pinapakita sa atin ngayon ni Oda Sensei. Pero nung si Sabo ay napunta ng Marijowa, dito na nag-iba. Hindi man natin nakita kung sino o ano si Imu, pero yung kapangyarihan niya ay nasaksihan natin. Menacing o nakakatakot. Masyadong dark yung aura niya na sinasabayan pa nitong mga Gorosei. Na ang tanong, ano nga ba ang kapangyarihan ni Imu? Devil Fruit ba to o mas nakakatakot pa sa pinakitang kapangyarihan ng mga alagad niyang Gorosei? Ang naiisip ko nga dito, totoo na mas nakakatakot pa. Base doon sa nakita natin na labanan sa Marijowa na kinasangkutan ni Sabo at nung pinakita ng mga Gorosei yung powers nila, etong si Saturn pa nga ay gumagamit ng mga portal, yung mga Black Flame at mabilis mag-regenerate ay kagagawan yan ng Power of Darkness na mas matindi pa sa Devil Fruit ni Blackbeard yung kapangyarihan ni Imu. Kung totoong hindi Devil Fruit yung gamit ng Gorosei at galing to kay Imu ay naku po yari. Malamang din na yung powers ni Imu ay hindi basta-basta. Nasa tingin ko nga kaya niya din i-rival yung kapangyarihan ni Luffy. Bakit? Balikan natin yung scene sa isla ng Ohara. Meron dito na parang foreshadowed na event. At mukhang ito nga yung impormasyon kung sino itong mga Gorosei. May mga planeta nga sa gitna ng library habang nagpapaliwanag si Professor Clover. Makikita natin dito ang 5 planeta. Ito nga yung mga Gorosei. At itong malaking nasa gitna ay malamang si Imu. Pero ano ang connect nito sa powers niya at pagiging rival niya kay Luffy? Ito yon. Yung powers ni Luffy diba ay tinatawag na Sun God Nika. Ang meaning nito, siya yung araw sa solar system. Siya ang pinakamalaki, malakas ang sinag o aura at importante siya sa system na yon. Ganon din sa One Piece. Si Luffy sa ngayon ay malakas pa sa mga Gorosei. Pero hindi niya pa alam kung paano matatalo itong mga Gorosei. Meron naman paraan pero malalaman naman natin yan sa mga susunod pa na chapter. Tapos na tayo kay Luffy. Si Imu naman, di ba yung mga Gorosei ay napangalan sa mga planeta na umiikot sa solar system. Ang pinuno at sinusunod nila ay si Imu kaya siya yung araw nila. Pero hindi literal na araw, kabaliktaran ng araw. Ano nga ba to? Kapag yung araw ay namatay na o syempre nauubos na yung energy, ang nangyayari doon sa araw ay nagiging black hole. Totally darkness. Hinihigop nito yung kahit anong liwanag sa space. Kahit ano, hinihigop niya. Walang takas, kahit ata darkness, hihigupin niya din. Posibleng dito base yung powers ni Im. Opposite ng kapangyarihan ni Luffy bilang Sun God. Tapos na ba ako? Hindi pa. Nasa space na tayo. Posible din na ang powers ni Imu ay the Void na mas matindi pa sa
sa black hole. Dahil masyadong dark, menacing at parang mawawalan ng pag-asang manalo kapag si Imu yung makakalaban. Ilan lang yan sa mga naiisip ko na pwedeng powers ni Imu, pero ito baka dito sa pool talaga na ito yung mai-reveal na powers ni Imu. Balikan natin yung sa Marijoa. Doon sa scene nung inatake na sila Sabo at King Cobra, may pinakawalan nitong si Imu na pumatay kay King Cobra. Ano yon? Etong mga arrow. Ano ang naiisip nyo kapag nakikita nyo yan? Tingnan nyo din kung ano ang mga itsura ng mga Gorosei sa anyo nila. Yung ginawa ni Saturn na portal para papuntahin yung iba niyang tropa doon sa Egghead Island. Diba demonic powers yung ganyang mga estilo ng kapangyarihan? At ang posible talaga na powers ni Imu ay nanggagaling sa demon powers at isa siyang devil. Yung mga nasabi ko na black hole at the void ay pwede niyang magawa yan. Siya din ang sa tingin ko na final villain ng One Piece, hindi si Blackbeard. Bakit? Dahil si Blackbeard ay masyadong mataas ang pangarap, nakagaya din ni Luffy. Magkaiba man sila ng way para makamit yon, ay still meron silang dream. At ano yung opposite ng dream, diba? Nightmare. Yon si Imu. Sa mga nakita natin na powers ng Gorosei, yung nakakatakot na aura ni Imu, ang mga gawain nilang mararahas at di makatao na pinapadanas nila sa buong mundo ay doon pa lang pinapakita na nila yung nightmare na tinatawag. Kaya si Luffy ang pinakapag-asa talaga natin para matalo itong si Imu. Walang iba, si Luffy lang. Nakaka-excite yan, kaya abangan natin at antayin natin hanggang dulo yung laban ni Luffy at Imu. Malupit yan. Sa lahat ng nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng kapangyarihan ni Imu? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now.